kala mo hindi ka magagandahan, pero kapag matagal-tagal ka na talagang parang nahimay-himay mo. Ayan o. Ayan o, nakakagala o. Sobrang pino o. Kala may buhangin din sa Boracay. Promise, parang talagang pino siya. Halos para talaga siyang alikabok na. Magandang hapon mga kagala. Welcome back to my YouTube channel. Vlogging Gala is here. Pupunta tayo ngayon sa Baybay. Yung dagat dito na malapit na pinagpapasyalan ng mga tao. Dahil wala kami ngayong trabaho, naubos na yung paninda namin check-in. Ang dami pa naghahanap. Kaya lang kanina wala kami kanina nakuhang stock sa binibilhan namin sa Lipa kasi ubusan din sila. Kaya wala rin kaming naitinda ngayon. Bale mga kagala, yung pupuntahan natin malapit lang naman. Nakakain ko yung aking mas. Malapit lang naman siya dito sa bahay. Siguro mga 5 minutes lang. Kasi itong Barangay Wawa naman sadyang malapit na rin talaga sa dagat itong Barangay Wawa. Itong lugar na Argel. Malapit na rin sa dagat yung bahay namin. Ayan, dahil wala tayo ngayong trabaho, day off tayo. Punta tayo dito sa Baybay na tinatawag nila. Marami dito mga kagala mga resort. Pambungad pa lang ng mga resort yan. Hindi nyo pa nakakita yung talagang sabi nga pang malakas ang mga resort. Tropa ni Argel. Pang malalakasang resort ng mga magagandang resort, mga class na resort. Ito bungad pa lang to. Pero magaganda na. Tatahakin muna natin ngayon yung daan papunta dito sa Baybay. Tropa ni Argel. Marami siyang tropa dito. Halos tropa niya. Kasi layas to eh. Bata pa lang layas na. Imbis nag-aaral, gumagala. Yan. Bali itong tinatahak natin na itong mga kagala, yung kaliwa nito parang ano lang, walang ilang meters ba, 20 meters ba, 20 meters dagat na itong parting kanan natin. Kaya lang hindi makita kasi nga puro resort na, puro mga hotel na yung gilid. Ito na lang daan papakita ko sa inyo. Ayan. Bakit di? Ayan, nakakita nyo dito mga kagala. Ayun, yung dagat. Tapos ayan, puro resort na siya. May gasolinahan dito. Parting kaliwa. Dito mga kagala kapag summer talagang wala akong mapag-parking ang nasasakyan. Ito yung pangunahing pinupunta ng mga turista kasi bukod sa hindi naman kalayuan, magaganda yung mga resort dito. Ayan ah. Kaliwat kanan yung mga kagala. Ito, kaliwa. Ayan. Tapos kanan ulit. Tapatan kasi yung mga kagala, mga resort dito. Pagandahan ng mga resort. Abot na yan sa dulo. Pero dahil dito tayo magpa-park, dito tayo dadaan, diretso muna ng konti. Ayan na. Shawarma. Ayan. Ay, dito na tayo magpa-park. Dito na lang kami ni Daddy magpa-park. Tapos lalakadin na lang namin. Oh. Ano? Fishball ayoko. Fishball. Ayan, ito yung tinatawag nilang Baybay. Ayan, itong Baybay na ito mga kagala sa maiksing salita ay tinatawag at kilala sa pangalang Pavilion.
Ayan, maganda dito mga kagalang buhangin, kaya lang kulay itim siya, pero napakapino. May pakita ko sa inyo. Para din siyang buhangin sa Boracay, sobrang pino din. Kaya nga lang, itim siya. Kaya sa unang tingin mo, kala mo, yan, ganyan titingnan mo, kala mo hindi ka magagandahan, pero kapag matagal-tagal ka na talagang parang nahimay-himay mo, ayan o. Ayan o, nakakagala o. Sobrang pino o. Kala ng buhangin din sa Boracay, promise, parang talagang pino siya. Halos para talaga siyang alikabok na. Yan, unti-unti nagbubukas na dito ang turismo. Yan, ganyan na. Pero alam ko pa rin, pag mga dayo hindi pinapayagan, para mga taga rito din lang ang pinapayagan nilang mamasyal. Mga taga rito din lang. Tapos ang haba ng, kaya tawag nila dito ay bye-bye. Para din sa Bora. Yung mga station 1, station 2, station 3, ito, ganun din yung binabaybay nila na paglalakad. Kung gusto maglakad na maglakad. Ayun na may kabayo. Yan, napakahaba niyan mga kagala. Abot doon. Ayun mga kagala, tanaw doon sa dulo na yung Interlink. Ewan ko lang nakakikita niyo. Kasi mga puti-puti sa taas. Mga building. Tapos doon din sa bandang doon yung pier. Fortune Island, ayun sa kabila oh. Marami kasi ulap, hindi kita. Maglalakad-lakad lang tayo dito. Kundi pa ulit kami nawala ng tinda, hindi kami nakakapaglakad-lakad dito. Pero nag-enjoy naman kami mga kagala sa mga pagtitinda namin kasi nakakatuwa. Ang lakas ng chicken namin. Di ba yung tinta ko sa inyo nakaraan, yung 45 kilos ay good for 2 days. Pero ngayon, 1 day na lang siya. Kulang pa nga eh. Galing nila, banana boat. Ayan, mga taga rito din lang mga kagala mga nandito. Kaya baka sabihin ng iba dyan eh, mga nagpapasaway, porque GCQ, ganong ganyan. Eh ngayon naman mga kagala, may kaluwagan na rin sa mga taga rito din lang. Kumbaga pinagbibigyan namang makalabas ng bahay, makapaglakad-lakad, makapaglibang-libang, hindi lagi nasa loob ng bahay. Nakita ko sa inyo mga kagala ang monumento ni MacArthur. Yan o, lifeguard station. Napakapino mga kagala ng buhangin dito. Sa unang tingin mo, kala mo hindi ka ma-attract. Pero sabi nga, lapitan mo pa ng lapitan. At siyasatin mo, dun mo ma-appreciate yung ganda niya. Lalo na mga kagala kung naging puting buhangin to. Pero yun nga, ito yung kakaiba sa kanya. Black sand siya. Pero maganda. Wow! Ayan mga kagala, yung monumento ni MacArthur. Tara na, balik na tayo dito. May mga tanim din sila dito, maliliit na puno ng niyog. Kasi tinatry talaga nilang buhayin ang mga puno. Para kahit paano may mahisilungan, may presko pag sobrang init. Gagala ka dito, dapat gusto muna papalinis ang buko. Sa pino ng buhangin, talagang kahit kasulok-sulukan ng drone, abot. Tayo, ito. Magandang dito ka na. Pag gusto maglaro ng volleyball, diba? Nasanay lang kasi tayo nakakagala sa puting buhangin. Pero paminsan-minsan i-try nyo din yung ganito mga black sand. Yes, tatay ah. I-enjoy nyo naman. Paminsan-minsan mag-explore naman kayo. Hindi puro puting buhangin hahanapin nyo. Ang lambot sa paa mga kagala. Sarap magsaka.
Dito tayo sa may gilid. Upo tayo saglit dito sa may gilid. Dito tayo, di. May background ang kanta dyan. Maka-copyright na naman ako. Nang isang araw kasi, may vlog ako nung naglugaw kami sa Barangay 5 dito rin sa bahay ng Nasugbo. Kasi napakasarap ng goto at lugaw dun mga kagala sa Barangay 5. Eh, ang dami-daming kinukuha ako doon. Nako, nung pagdating sa bahay, pinanunood ko, tinitingnan ko kasi mag-i-edit na nga ako. Hindi ko ma-upload ngayon, hindi ko ngayon maisali, nagsasalita ako yung sinasabi ko sa inyo kasi may song na background. Eh, bawal kasi copyright na naman ako. Mag-mute na naman ako ng sounds niyan. Kapag na-detect ni YouTube na hindi kasi pwede. Kumbaga copyright claim kasi yon. Kaya tuloy hindi ko na share sa inyo mga pinagsasabi ko doon. Kaya binilisan ko na lang. At least nakita nyo pa rin na kumain kami doon. Ito yung mga kagala yung pangunahing pinakamalapit ditong dagat na pinapasyalan ng mga tao. Pero kung gusto nyo na mag-explore pa, pwede ka dito mag-rent ng bangka papunta sa Canyon Cove, sa Papaya. Yung pinunta namin ng karang araw na tipuan, may yung white sand. Doon, sa kabilang party doon, mga kagala sa dulo. Punta doon, doon. 30 minutes ka magbabangka. Kung maganda na itong nakita nyo dito, mas magaganda ang mga resort doon, mga kagala. Hayaan nyo pagka isang araw talagang mas madalas free na kami. Nung nakaraan nag-island hopping lang kami na hindi na natin na-enjoy, na hindi ko sa inyo lahat na i-share yung mga dapat kong i-share. Maulit yun pagka isang araw. Pag talagang free kami. Dito na tayo di. Marami-rami naman mga tao ang naliligo. Kaya lang hindi naman sila ganong sasabihin talagang tumpok na tumpok. Magkakahiwalay naman sila bawat tulutong. Bawat tulutong na magkakaagwat. Family naman na magkasama. Saka mga taga rito din lang naman ang mga nandito. Dito tayo. Ayan siya, oh. Lapitan natin yung tubig. Malalim ba yan, di? Sabi mo parang na-slide. Sabi ni Argel mga kagala, ang tubig daw dito ay mayroong malalim, mababaw. Kasi nga napakalambot ng buhangin niya. Kaya may aapakan ka talaga na malalim, mababaw. Sa mga gusto mag-explore at kung gusto pumunta ng Nasugbu, Batangas, pangunahing magandang pupuntahan dito ay ang tinatawag na Baybay. Yan, dito rin matagpuan ang resort ng Jandel. Ito daw kasing buong dagat na ito mga kagala, tinatawag na Baybay. Pero may sadyang part siya na tinatawag ng tulad doon sa kabila, tinatawag na Pavilion. Halimbawa, pupunta ka dito, saan ka pupunta? Sa Baybay, sa Baybay, o sa Pavilion. Doon ka dadalhin sa tapat ng Pavilion. Tapos pagpasok mo, pag sa pavilion ka pumasok, papunta dito. Yan, lahat baybay na ang tawag niyan. Baybay na. Nangangabayo. Abot doon. Tinatawag nilang baybay. O, diba? Kaya sa mga gusto mag-explore, dito lang kayo pumunta. Malapit na, hindi kalayo ang biyahe. Umpisang Manila, 2 to 3 hours lang yung biyahe nyo. Pero kapag magkukumute, alam ko 3 hours. Pag sariling sasakyan, mga 2 oras lang. Nandito ka na sa Nasugbu, Batangas. Marami na kayo may enjoy dito mga dagat at resort. Mayroong abot kayo ng bulsa. Mayroon namang pasok na pasok sa bulsa. Mayroong mas kung gusto nyong pagbongga, mas bongga-bongga sa bulsa. Marami kayong pagpipilian dito. Welcome to Baybay. Bye-bye. Tara na. Uwi na kayo mga kagala. Naglakad-lakad lang naman kami ng konti dito. Kasi
ayun, gusto lang namin sumilip dito. Kasi kahit madalas naman kami nandito lang at malapit, hindi kami masyado nakakapunta. Kaya uwi na rin kami. Ito lang ang aking short vlog na gusto kong i-share sa inyo. Thank you sa panonood nyo palagi sa aking simpleng vlog. At thank you na rin sa mga nag-subscribe ng aking channel. Ayan, sana na-enjoy ko rin kayo, kapasaya ko rin kayo. Basta gala ko, gala nyo na rin. Channel ko, channel nyo rin. Kasi bawat mga lakad ko, sinishare ko sa inyo. Ayun mga kagala, thank you so much sa panonood. Thank you so much sa pag-subscribe ng aking channel. Ingat kayo palagi mga kagala. Bye!